Hello, good morning! Maaga nga kaming natapos ni Dada sa mga lakad namin ngayong araw na ito mga mare. At sobrang thankful ako kay Lord kasi maagang natapos lakad namin ni Dada at walang sagabal at hoping na sana okay na para mapadali ang lahat. Alam naman ni Lord ang lahat ng pinagdadaanan namin ngayon. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako kay Lord sa lahat ng mga blessing na natatanggap namin sa araw-araw. Dito nga pala kami dumaan ni Dada sa overpass mga mare para hindi kami masyadong maiinitan kasi dalangan namin si Ella, kawawa naman. Naisipan naman namin ni Dada magpalamig muna kami para naman malamigan ang katawang lupa namin, char. Siopaw nga lang ang in-order namin ni Dada at buko para naman mawala ang init sa katawan namin mga mare dahil sobrang init talaga sa labas kanina. Nagpalipas oras lang kami ni Dada dito, mamaya pa naman ang uwi ng mga bata galing eskwela. Maaga pa naman kaya may oras pa kami ni Dadang magkwentuhan. Ito nga pala ang pinaka-exciting part, yung makapag-usap kayo ng masinsina ng partner mo, yung may oras kayo sa isa't isa, hindi puro trabaho na lang. Ganito talaga kami ni Dada pag umaalis kami. Sinusulit talaga namin ang bawat oras na magkasama kami ni Dada mga mare. Kung matutuloy man ang alis ni Dada this year, nako, hindi ko na naman alam kung kailan kami magkasama uli ni Dada. Kaya sinusulit ko talaga ang bawat panahon na magkasama kami, kasama mga anak namin. Hindi talaga madali na maging LDR, pero kailangan talaga naming mag-LDR ni Dada mga mare kasi wala talagang regular na trabaho si Dada dito pag dito siya sa Pinas. Char lang, laban lang tayo mga mare. Sanay na naman ako, nung maliit pa lang yung mga anak ko na iniiwan ako ni Dada. Pero hindi na rin bago sa akin to mga mare. Kasi maliit pa yung mga anak ko, LDR na kami ni Dada. Tiis-tiis lang talaga, kasi ganito na talaga ang buhay namin ni Dada. Pero nasanay na rin naman ako. Pero hindi ko ipagkakaila sa inyo na nalulungkot din ako sa tuwing umaalis si Dada. Sobrang iyak ko. Pero pagka umagahan niya, nawawala na rin dahil tumatawag naman sa akin si Dada kasi high-tech na naman tayo ngayon. May messenger na, pwede na makatawag. Kaya nawawala naman yung lungkot ko. At may 3 anak na din naman kami at hindi ako masyadong nalulungkot. Inalagaan ko na lang yung mga anak ko. Pero okay lang naman, nasanay na din naman ako. Kailangan din talaga naman ni Dada na magkalayo kami para naman matustusan yung mga pangangailangan ng mga anak namin. And that's it for today's video. Back for me guys, char lang. Tapos na ako sa kwento ng buhay ko. At yun na nga, ipagpapatuloy ko tong video ko. Ayan na nga, bumili nga naman ako ng buko dito banda. Iniwan ko nga lang saglit si Ella at si Dada. Humanap kasi ako na makakain namin. Dito nga lang nga kami sa gilid-gilid bumili. Gawa ng para makakatipid kami kasi konti lang talaga yung perang dala namin ni Dada. Dahil alam niyo na, kapag katapusan, marami tayong bayarin mga mare. At ang mahal pati yung mga bilihin ngayon, kaya tipid-tipid tayo mga mare. Matuto tayong magtipid ngayon. At bumili rin ako ng 2 cheese. At pagkatapos, binalikan ko na rin yung order kong buko. Sa wakas mga mare, nandito na rin yung order naming buko. At babalik na rin ako doon sa upuan namin kasi alam kong gutom na talaga si Ella at si Dada ng mga oras na yan. Pasado 12:00 na kasi. Kaya sure akong gutom na yung dalawa. Pati rin ako gutom na. Kain tayo mga mare. Baka magtaka kayo dyan mga mare kung bakit ko tinatakpan yung bibig ko. Tinatakpan ko po yan kasi gawa ng ngipin ko, nasira kasi yung marble ko. Hindi ko pa mapapagawa sa ngayon mga mare kasi kapos pa kami sa budget. Naghihintay pa kami ng pera para mabudgetan tong ngipin ko. At yun na nga, tingnan nyo nga to Sela. Sobrang cute naman ng batang to. Parang alam na alam talaga niya kung saan talaga tititig yung batang to. Parang gusto yata mag-vlogger ng batang to kasi natutuwa siyang tignan yung sarili niya sa camera. Tignan nyo nga tong batang to. Kinuha pa yung buko ko, nasarapan yata sa buko, sobrang lamig pa naman yan. Nako, ewan ko na lang tong batang to. Ayaw talaga paawat. Binigay ko na lang kasi baka magmoryot dito. Madami pa namang tao. At tingnan nyo naman to si Ella. Umalis na rin kami ng mga oras na yan. Natakot pa tuloy kay Santa Claus. Kumanta kasi si Santa Claus at sumayaw. Sabi naman ni Dada, si tatay yan. Lalong natakot naman si Ella. Sobrang ang ganda naman dito. Paskong Pasko na talaga dito. Punta na kayo dito sa Gaisano Mall. Marami talaga kayong mapagpipilian. Pera lang talaga ang wala. O siya, nagmamadali talaga kami ni Dada. Sobrang ngalay na daw ng kamay niya. Hindi kasi ako nakapagbuhat kay Ella ng matagal mga mare. Gawa na ang nagmamanhid ang mga kamay ko. Ewan ko kung ano to.
Matagal ko na nga pala itong dinadala, pero hindi pa nga lang ako nakapagpa-check up dahil gawa ng sa sobrang busy sa mga anak ko, hatid sundo sa school. Kaya wala talaga akong oras magpa-check up mga mare at takot din ako kung ano ang maging finding ni Doc. Ayan, palabas na nga kami ni Dada. Natakot pa nga tuloy si Ella dahil tinakot na naman siya ni Dada sa mannequin. Takot pa naman tong batang to. Iyak na naman si Ella. Palabas na nga kami mga mare, dito pala kami dumaan ni Dada sa second floor sa may overpass para hindi kami tatawid sa kalsada. Sobrang init na naman paglabas namin mga mare, sobrang usok pa ng sasakyan. Naghahanap na nga kami ni Dada na masasakyan namin dyan. Alam niyo ba mare, pag nakapasok ako ng aircon tapos paglabas ko sobrang init, para akong sisipunin. Tawag sa amin yan sa Bisaya, subaw. Aywan ko kung anong tawag sa Tagalog, basta yun ang tawag sa amin. Buti na lang mga mare, pagbaba namin, nakasakay kami agad. Yung may aircon yung nasakyan namin, hindi masyadong mainit. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!